common sense, sasabihin na walang nilabag. Ito tandaan nyo ito. Ako isang pangkaraniwang tao. Sasabihin nyo walang nilabag. Ang isang bagay na ginawa mo na hindi without authority o without consent, paglabag na po yun. Ano sabi nyo? So, nung nakarang hearing kasi, no, na hindi pinahintulutan si Congressman Paulo Marcoleta, siya pinigilan o pinahinto ni Congressman Luestra. Kasi kung tutuusin, dapat pinahintulutang magsalita dahil meron lang naman siyang doon, iminumungkay na para mapag-usapan related naman dun sa topic. Pero hindi nga ito pinahintulutan ni Congresswoman Luistro dahil meron sila talagang pinagtatakpan dito. Yan ay regarding dun sa AMLAC, yung pagbubukas ng mga account, na kung tutuusin, hindi naman talaga dapat ito buksan dahil ito ay confidential. Dahil lumalabag na ito sa Republic Act 10173 na under Data Privacy Act law. At ito'y lumalabag din sa confidentiality ng mga personal account ng mag-asawang VP Sara Duterte at Mans Carpio. At hindi nila pinakinggan kung ano ang mungkay o proposal ni Congressman Paulo Marcoleta na dapat pinahintulutan ito para mapag-usapan kung ano ang mga legal basis at kung ano ang mga hindi dapat. Kasi ang lawful order po ang nangyari na buksan without court order. Dapat talaga meron po itong court order kung sakali man na talagang kinakailangan buksan, dapat dumaan sa legal na pamamaraan. Pero hindi nga po ganun ang gustong mangyari ni Congresswoman Luistro dahil ayaw niyang pakinggan ang proposal ni Congressman Paulo Marcoleta. Yan ay pagtatakip ng katotohanan. Ngayon, ayan, nagsampa ng kaso ang asawa ni VP Sara Duterte na si Mans Carpio, karapatan niya po yun. Dahil nakalagkad po ang kanilang personal account na ginawa nilang malisyoso na hindi naman. Dahil ang isang account po at pangalawa, matagal na pong abogado yan at mga negosyante. Ibig sabihin, meron talagang kapasidad na magkaroon ng pera, na malaking pera o malaking halaga ng pera sa bangko. Hindi po imposible yun sa mga taong masisipag. At itong mag-asawang ito, si VP Sara Duterte at si Atty. Mans Carpio ay mga masipag na tao at talagang patas lumaban sa kanilang pamumuhunan o pagninegosyo. At ito po magaling na abogado. May mga nagiging kliyente na mga mayayaman. Alam niyo naman siguro kung magkano ang halaga ng pag lumabang ka sa kaso at isa kang magaling na abogado, malaki ang tinatawag na acceptance fee, tinatawag na appearance fee. Kaya kikita talaga at hindi imposible na magkaroon ng mga transaksyon dyan sa bangko nila dahil yan naman ay personal bank account nila at hindi po yan for the information for clarification. Hindi po pera ng taong bayan ang pera ni VP Sara Duterte at saka ni Atty. Mans Carpio. Yan po ay pera na galing sa kanilang pinaghirapan. Hindi po yan nakaw na nagmula sa maleta. Yan po ay nagmula sa kanilang dugo at pawis. Dahil sa pagsisipag nila at dahil sa kanilang pagsusumikap, ayan, nagkaroon sila ng malaking halagang pera na deserve naman nila dahil yan ay pinaghirapan. Hindi po yan ninakaw na nagmula sa maleta. Dahil ang tunay na mga magnanakaw, ang pera ay hindi inilalagay sa bangko. Ito ay inilalagay sa maleta para walang record o walang accountability, walang transparency. Para sa tingin nyo, tama lang talaga po na nag-file ng kaso si Atty. Mans Carpio sa mga individual at sa iba pang Oo, tama lang. Kasi karapatan niya yun. Dahil kahit ako naman, ako nga pangkaraniwang tao Pangkaraniwang tao ako. Ayan, mga anong tao yan? Mga matataas na tao yan. Mga private, masyadong private ang buhay. Tignan nyo nga, kailan lang natin nakita kailan ko lang nakita si Atty. Mans Carpio hindi ko nakikita itsura niyan. Ngayon ko lang nakikita dahil nakakaladkad na nga ang kanilang personal bank account kaya obligado lumabas. Ngayon ko lang nakita, nagwapo pala yan. Gwapo si Atty. Mans Carpio
medyo nagpatawa tayo ng konti para huwag tayong seryoso. Hindi, totoo lang. Ngayon ko lang nakita yan, si Atty. Mans Carpio, na asawa ng ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, bagay sila. Bagay na bagay yung araw nilang dalawa. Pero masasabi ko, karapatan ni Atty. Mans Carpio na magsampa ng kaso o idemanda ang mga involved sa pagkakaladkad o paglalantad ng kanilang bank account. Yan po ay isang mapanganib. Yung ilabas mo ang malaking halaga na account ng isang tao ay panganib po. Dahil yan po ay tatandaan ng mga masasamang tao at hindi natin masabi kung ano pwedeng magawa sa kanila. Yan po ay isang halimbawa kung bakit hindi dapat inilalantad ang mga bank account o ang mga nakadepositong pera, lalo kung milyon-milyon na po yan, hindi po dapat inilalabas yan sa madla. Dahil yan po ay isang malaking threat dun sa may-ari ng pera na yan. Pwedeng pagplanuhan, di ba? Pwedeng pagplanuhan sila o pupunta sila sa bangko, alam na may malaking pera silang idedeposito, pwede silang gawan ng masama. Kaya dapat hindi sila lumalabag sa Republic Act 10173 na Data Privacy Act Law. Yun po, nilabag nila. At saka yung isa pa, may nilabag din sila dyan. Naglabag din sila sa Bill of Rights, Article 3. Nilabag din nila yan. Marami silang nilabag at meron na pong kasamang harassment. Dahil yung isang bagay na hindi mo gustong gawin sa'yo at pinipersang gawin sa'yo, pangharas po yun. Dahil hindi po without consent ng mag-asawa ay ikinaladkad nyo sa impeachment ang kanilang mga statement of account o yung mga pera nila sa bangko na privacy dapat nila yon, na hindi dapat nalalaman ng kahit na sino. Pero inilantad nyo, para ilabas nyo ang personal account ni Ma'am BP Sara Duterte at saka ni Atty. Mans Carpio na mga negosyante yan, na natural lang na merong move in, move out ang pera nila sa bangko. Ginawa nyong malisyoso, sinuspecha nyo na kagad. Kaya nga sabi ko kanina, hindi yan pera ng taong bayan. Personal, financial nila yan. Wala tayong pakialam dyan. Karapatan nila kung magkaroon sila ng bilyon, magkaroon sila ng milyon, karapatan po nila yon. Dahil sila naman po ay nagtatrabaho at hindi mga tamad. So, sir, kasi hindi natin may iwasan, meron pa rin talagang mga nagbabash na nagkaso daw. Bakit daw nagkaso? Si Atty. Mans Carpio, kasi sinabi naman itong mga ibang kongresista na wala daw naman daw sila nilalabag na batas doon sa paglabas nila ng mga bangka na yun. Paano walang paglabag? Alam nyo para kayong hindi mga congressman, para kayong hindi mga mambabatas o hindi kayo mga taong gobyerno. Common sense, sasabihin na walang nilabag. Ito tandaan nyo ito. Ako isang pangkaraniwang tao. Sasabihin nyo walang nilabag. Ang isang bagay na ginawa mo na hindi without authority o without consent, paglabag na po yun. Ang tanong ko sa inyo na ng mga mambabatas na nagsasabi na wala kayong nilabag, lalo na si Delima at saka si Luistro, si Sendanya, sinasabi nyo walang nilabag. Trillanes, sinasabi nila walang nilabag daw kayo. Kung wala kayong nilabag, ang tanong ko, yan ba ay may kapahintulutan ng mga account owner, bank account owner, yung may-ari ng account na yan? With consent ba na sinabi nila na, o sige, buksan nyo yung account namin, pakita nyo dyan sa Congress, ilantad nyo ang account namin. Sinabi ba ni Atty. Mans Carpio yun? Sinabi ba ni BP Sara Duterte na, sige, ilabas nyo yung account namin, pinapahintulutan namin kayo? Yun, wala kayong nilabag doon. Pero kung walang ganong naganap, ay, paglabag po yun, dahil yan yung tinatawag na without consent. Paglabag po yun.